Lalaking waiter, pinahiya ng dalagang may kaya. Talagang kawawa siya. After long years, nagkita sila. Napaiyak na lang ang dalaga sa balik sa kanya. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Ang sabi nila, hindi raw nakabase sa material na bagay tulad ng ginto at salapi ang kayamanan ng isang tao. Nararamdaman daw ito at hindi kailanman mabibili ng salapi. Tulad na lang ng pag-ibig at kagandahan ng ugali. Kahit na hindi man maganda ang estado ng buhay mo ngayon, as long as maganda ang ugaling ipinakita mo sa kapwa, panalong-panalo ka na. Bakit nga ba sa dinami-dami ng pera sa bangko ni Georgina ay wala ni isang nagmamahal sa kanya? May kinalaman nga ba ito sa ugaling taglay niya? Taas kilay na pinagmasdan ni Georgina ang tita niyang si Antoinette na lumuhod sa harapan niya. Kanina pa ito nakikiusap sa kanya na pahiramin ito ng kahit na kaunting pera para lang sa pagpapa-ospital ng anak niya. Lumaki si Georgina sa isang marangyang pamilya. Hindi niya na kailangang magbanat ng buto dahil ang mga magulang niya na mismo ang gumagawa nito para sa kanya. Wala rin naman siyang planong magtrabaho. Kaya naman may inuubos niya na lang ang oras niya sa paggasta sa mga mamahaling bagay na hindi naman niya kailangan. Parang awa mo na, Georgina. Pakiusap muli ni Antoinette habang nananatiling nakaluhod sa harapan niya. Ako nang nakikiusap sa'yo. Kailangan ng pinsan mo maisugod sa ospital at wala kaming pera para magawa iyon. Lumandas ang luha sa gilid ng mga mata na ikinangiti ni Georgina. Wala na akong ibang alam na pwedeng makatulong sa amin kung hindi ikaw at ang pamilya mo. Makasarili at madamot. Isa lang yan sa mga ugaling tinataglay ni Georgina. Masyadong matigas ang puso niya sa tuwing may lumalapit sa kanya upang manghingi ng tulong. Wala siyang pakialam kahit na kamag-anak man niya ito o hindi. Para sa kanya, hindi nararapat bigyan ng kahit na kaunting tulong ang mga taong ito. Dahil naniniwala siyang mas lalo lamang itong magpapakatamad at aasa na lang sa kanila ng pamilya niya ang lahat sa oras na tumulong siya sa mga ito. Parang awa mo na, Georgina. Maawa ka sa pinsan mo. Muli nitong dagdag, sabay hawak sa mga paa ni Georgina na ikinaatras lang nito. Paano ko siya tutulungan kung hindi ko naman siya kilala ng personal? Taas kilay niyang tanong sa tinutukoy ni Antoinette. At saka malay ko ba kung nagsasabi ka ba talaga ng totoo? Baka nga modus niyo yan eh. Magsinungaling at magpanggap na kailangan ng tulong. Kahit na hindi naman talaga kailangan. Marami nang nagpunta rito na humingi na rin ng tulong sa akin. Alam mo ba kung anong dinadahilan nila? Na kailangan din nila ng pera, pang pa-ospital sa mga anak nila. At kapag binigyan ng kaunting tulong, ipinangsusugal lang. Mabilis na umiling si Antoinette. Kaya kong patunayan sa'yo na nagsasabi ako ng totoo, Georgina. Mabilis siyang kinuha ang wallet na dala at inaabot kay Georgina ang reseta ng doktor na tumingin sa anak. Kung gusto mo, samahan kita sa ospital para makita mo rin siya ng personal. Nagsasabi ako ng totoo, Georgina. Pakiusap, makinig ka sa akin. Hindi nagbago ang reaksyon ni Georgina nang kinuha niyang reseta galing sa kamay niya. Bahagya siyang ngumiti at sa halip na ibalik ito ng maayos kay Antoinette, ay hinipan niya lang ito sa hangin. Pinagmasdan nito ang kawawang babae na dahan-dahang nalaglag sa sahig bago muling nag-angat ng tingin sa kanya. Parang awa mo na, Georgina. Kailangan namin ng tulong mo. Kung gusto niyo talagang kumita ng pera para sa anak niyo, di matuto kang magtrabaho. Sige, magtatrabaho ako para sa'yo.
Pero hindi rito. Aniya, bago natawa ng mapahiya si Antoinette sa sinabi niya. Hindi ko kailangan ng mga taong katulad mo sa pamamahay ko. Ang ibig kong sabihin, maghanap ka ng trabaho sa ibang lugar. At kapag nakahanap ka na, sabihin mo lang ako. Dahil papalakpakan pa kita. Ngumiti si Georgina at natutuwa siyang pinagmasdan na nanatili pa rin nakaluhod sa sahig. Hindi ako nagbibiro, Georgina. Hindi rin ako nagbibiro, tita. Sagot niya bago nawala ang ngiti sa labi nito. Gumawa ka ng paraan para sa anak mo. Kung kinakailangan mo magtrabaho, di magtrabaho ka. Ang dali-dali lang humanap ng trabaho. Hindi mo pa magawa? Bakit? Patuloy lang sa pagdaloy ang luha sa gilid ng mata ni Antoinette habang pinapakinggan ang sinasabi ng mapagmataas na pamangkin. Tingin mo ba kapag nagpunta ka dito at lumuhod sa harapan ko, tulad ng ginagawa mo ngayon, bibigyan na kita ng pera? Muling dagdag ni Georgina bago tumawa ng mahina. Anak mo yan, kaya responsibilidad mo yan. Kapag ba'y nangyari sa kanya, kapabayaan mo na yan. Hindi pa man naibubuka ni Antoinette ang bibig, ay mabilis nang tinawag ni Georgina ang mga gwardya sa mansyon nila. Pinagmasdan niya ang mga itong kaladkarin ng sarili niyang kadugo na panay ang pagluha sa mga narinig niya mula sa pamangkin. Georgina, parang awa mo na! Muli nitong panaghoy. Huwag kang mag-alala, tita. Aniya bago matamis na ngumiti sa kanya. Ipagdadasal ko siya. Ilang araw lang ang nakalipas ay nakarating kay Georgina na tuluyan ang binawian ng buhay ang anak ni Antoinette. Hindi man lang siya nakaramdam ng pagsisi sa ginawa niya. At sa halip na makaramdam ng lungkot ng sandaling magtungo siya sa burol nito, saya ang naramdaman niya. Lalo na nang sinalubong siya ni Antoinette. Magandang araw, tita. Bati niya, sabay ngiti ng matamis sa babaeng tila ba walang tulog. Nandito ako para makiramay sa pagkawala niya. Ang kapal din naman talaga ng mukha mo na magpakita pa rito. Diin itong sambit na ikinatawa naman niya ng mahina. Panay ang titig ng mga nakikiramay sa direksyon nilang dalawa. Alam ng mga ito na magkakagalo sa loob sa pagdating ng weirdong bisita. Nakasuot si Georgina ng itim na dress. Hapit ito sa katawan niya na talaga namang nakakapukaw ng atensyon na lahat. May suot din itong aviator na nagsisilbing harang sa mga mata niya upang hindi makita ng lahat na natutuwa siya sa balitang nakarating sa kanya. Sino siya? Balita ko, yan daw yung kaisa-isang anak ng mga Mendez. Rinig niyang sagot sa isa sa mga bisita. Ah, yung ampon. Sa halip na sagutin ng mga iyon, ay nagtungo na lang siya sa harapan. Natigilan si Antoinette sa ginawa niya dahil kabastos-bastos ang ikinilos niya. Sinundan niya ito sa loob. Ingat na ingat upang hindi mahalata ng lahat na gulo ang dala ni Georgina sa araw na yon. Condolence nga pala sa'yo, tita. Umalis ka na. Banta ni Antoinette, lalo na nang makita niya ang tuwa sa mga mata ni Georgina nang tinanggal nito ang aviator at tumitig sa kabaong ng anak niya. Binabalaan kita, Georgina. Huwag kang mag-alala, tita. Aalis din naman ako. Huwag kang excited. Natutuwa niyang sambit na ikinayukom ni Antoinette sa labis na panggigigil. Pasensya ka na rin kung hindi ko kayo natulungan. Sadyang hindi ko lang talaga ugali ang tumulong sa mga kapuspalad na tulad ninyo. Umalis ka na, Georgina! Sigaw ni Antoinette at nakaagaw sa atensyon ng lahat. Ang sabi ko, umalis ka na! Ngiti ang isinukli ni Georgina sa kanya, lalo na nang nakita niyang nagunahan sa pagpatak ang luha ni Antoinette sa mga sinabi niya. Kasalanan mo kung bakit namatay ang anak ko. Hindi ko kasalanan yon. Dahil una sa lahat, responsibilidad mo siya.
Kalmado nitong sagot sa mas lalong ikinaiyak ng ginang. May mangyari man sa kanya o wala na akong pakialam doon. Ganyan ka ba talaga kasama, Georgina? Hagulgol nitong tanong. Natutuwa ka sa paghihirap ng ibang tao? Oo, natutuwa ako. Sagot niya bago bumulong sa kanya nang lumapit siya rito. Panaghoy ng mga katulad mong mabababa ang bumubuhay sa kaluluwa ko. Demonyo ka! Sigaw ni Antoinette sa kanya, nangingising-ngising tinalikuran ni Georgina. Isinusumpa ko. Mararanasan mo rin lahat ng paghihirap na nararanasan ko ngayon. Go on! Bulong ni Georgina sa sarili habang naglalakad palayo. Isumpahan niyo lang ako. Diyan lang ako nabubuhay sa mga sumpa ng mga katulad mong hampas lupa. Batid ni Georgina ang galit sa kanya ng mga kamag-anak. Sa mga lumipas na linggo, wala siyang ibang ginagawa kung hindi ang tanggihan lahat ng pakiusap at panagoy ng mga kamag-anak na humihingi ng tulong sa kanya. Mas ninanais niyang ubusin ang pera niya sa sugal at sa pagbili ng mga mamahaling bagay na hindi naman niya kailangan, tulad ng alahas at mga sapatos. Anak, hindi pa habang buhay ang pera natin. Pangaral ng daddy niya habang pabalik-balik ito sa harapan niya. Kailangan mo pa rin mag-aral. Hindi ko kailangan mag-aral, Dad. Sagot nito bago umirap sa ama. Sapat ang pera natin para mabuhay ako sa buhay na gusto ko. At isa pa, bakit ba takot na takot kang maubos ang pera natin sa luho ko? Anak, tama ang daddy mo. Sabat ng mami niya na kanina pa pala nakikinig sa usapan nilang dalawa. Hindi pang habang buhay ang kayamanan ng pamilya natin. Sa ayaw at sa gusto mo, kailangan mo pa ring mag-aral. Ay nako, buhay ko to. Sagot niya bago dumilim ang titig niya sa dalawang tila ba na tigilan sa inasal niya. At gagawin ko kung anong gusto ko dahil buhay ko to. Kapag sinabi kong hindi ako mag-aaral, edi hindi ako mag-aaral. Naiintindihan niyo ba ako? Hindi nakasagot ang mga magulang niya, kaya wala siyang ginawa kung hindi ang umismid sa hangin at maglakad pa palabas ng living room. Kilala ang buong pamilya niya sa buong bayan. Ang pamilya lang naman ni Georgina ang nag-e-export ng mga tela sa iba't ibang bansa. Kaya naman prinsesa na rin ang turing sa kanya ng mga taong nakakakilala sa pamilyang kinabibilangan niya. Dahil nga sa laki ng luho, palagi nitong nakukuha lahat ng bagay na gusto niya, material man ito o may buhay na tulad niya. Ang tanga mo! Sigaw niya sa isang matandang nakabangga sa kanya. Perasahan siyang ipinasama ng daddy niya sa pabrika upang magmanman. Ang buong akala niya ay magiging tahimik lang ang pagbisita niya. Ngunit mukhang nagkamali siya. Nagmamadaling pinulot ng matanda ang lahat ng pinturang natapon. Dahil sa takot ay nagmamadali niyang pinunasan ng dalaga. Ngunit mabilis lang itong iniwas ang katawan niya. Huwag mo nga akong hawakan! Pasensya na po talaga, hindi ko po sinasadya. Sinadya mo to dahil tanga ka. Muli niyang sigaw sabay duro sa kawawang matanda. Gusto mo bang mawalan ng trabaho ng dahil sa ginawa mo? Huwag po, may pamilya po akong kailangang sustentuhan. Palibhasa kasi mahirap kayo. Paulit-ulit niyang bulong habang pinupunasan ng kamay niya na natapunan ng pintura. Magbabayad ka sa oras na magkaroon ako ng skin allergy nang dahil sa kakitiran ng utak mo. Anong nangyayari dito? Tanong ng isang binatilyo bago naglakad patungo sa gawin nila. Ano pong nangyari? Kunot noo siyang bumaling sa lalaki at dumuro sa matanda. Yang trabahador mong bobo, tinapunan ako ng pintura. Pwede po bang huminahon muna tayo saglit? Ngiti ng binatilyo bago isinuko ang mga kamay lalo nang bumaling ng malalim na titig si Georgina sa kanya.
Pare-pareho lang po tayong naperwisyo ngayon. Bumaling siya sa matanda at marahang tumango. Ako na pong bahala dito, tatang. Paano ang mga pintura, apo ko? Tanong ng matanda sa kanya, sabay baling sa nagkalat na pintura sa sahig. Kanina pa po ito hinihintay ng head sa labas. Sabihin niyo na po na akong may kasalanan. Nagulat ang matanda sa sinabi ng binatilyo. Pero tiyak kung mawawalan ka ng trabaho sa oras na sabihin mo yon, Martin. Ngumiti sa kanya ang binatilyo. Huwag po kayo mag-alala, ako na pong bahala doon. Tumango ang matanda sa sinabi niya bago nagmadaling umalis sa lugar na yon. Lumingon si Martin sa babaeng kanina pa matalim na nakatitig sa kanya. Ako na pong humihingi ng dispensa sa nangyari. May pamilya po si Mang Carding. At dito lang siya kumukuha ng pangsuporta sa mga anak niyang nag-aaral sa kolehiyo. Wala akong pakialam sa buhay niya. Singhal ni Georgina, sabay titig sa lalaking nasa harapan niya, magmula ulo hanggang paa. Ugali mo ba talaga yan? Ang alin po? Ngiti ng binatilyo sa kanya. Kumalukip-kip si Georgina sa kanya at taas kilay na sumagot. Ang pagtakpan lahat ng taong nakakagawa ng kasalanan. Hindi sumagot si Martin sa kanya, kaya naman wala itong nagawa kung hindi ang muling umirap. Ipagpatuloy mo lang ang ugaling yan nang malaman mo kung saan ka pupulutin sa hinaharap. Lumabas si Georgina sa lugar na iyon nang nakakunot ang noo. Panay ang titig ng mga empleyado sa kanya na inirapan niya na lang bago tuluyang naglakad palayo. Tulad ng inaasahan, panay ang sisi ni Georgina sa mga magulang nang dahil sa nangyari. Lalo na nung nagkaroon siya ng skin rashes nang natapunan siya ng pintura. Hindi na talaga nila ako mapapabalik sa lugar na yon. Muli niyang usal sa mga kaibigan at nakikinig sa kwento niya. Naglalakad sila ngayon patungo sa eskwelahan ng dalawa. Dahil nga sa hindi siya nag-aaral, wala siyang choice kung hindi ang makipag-bonding na lang sa mga kaibigan niya sa tuwing pumapasok ito sa school. Ako ba naman nagsisihin sa nangyari? Gayong siya naman ang may kasalanan ng lahat? Sumbong niya sa kaibigan, kaugnay sa nangyari sa binatilyong sinisante daw sa pabrika. At malinis ang konsensya ko, no? Totoo naman kasi silang may kasalanan kung bakit sila natanggal. Sana naman kahit na papano'y pagtakpan mo na lang din ang dalawa. Saad ng kaibigan niyang si Angel na inismera niya lang. Valid naman ang mga reasons ng dalawa. Ano nga ba kasing ginawa mo sa lugar na yon at bakit hindi ka kasi nag-iingat? Nakikinig ka ba talaga sa kwento, Jel? Reklamo ni Yuri, sabay baling kay Georgina na ngayon ay panay ang singhal. Tama lang nangyari sa kanya, no? Wala kang kasalanan, kaya huwag kang magsisi dyan, okay? Hindi ako kailanman nakaramdam ng pagsisisi sa mga nagawa ko, Yuri. Sagot niya na tinawanan ng dalawa. Okay, sige, sabi mo eh. Tango na lang ni Yuri, sabay ngisi ng nakakaloko. Kaya tuwang-tuwa sa'yo ang tatay mo eh. Pati si Manong Lulu. Luluhod sa'yo. Sinong Lulu? Tanong ni Angel, na tinawanan lang ni Yuri at hindi na piniling sumagot sa tanong niya. Nagpatuloy din sila sa kwentuhan habang naglalakad. Hanggang sa nahinto silang tatlo nang mabangga ni Angel ang matandang nakasalubong nila. Tumama ang gulong ng kariton nito sa binti ni Yuri. Kaya naman hindi na mapinta ang mukha ni Yuri nang dahil sa nangyari. Ano ba yan? Sigaw nito. Hindi ka ba nag-ingat? Pasensya na, iha. Natatakot nitong paghingi ng paumanhin na sininghalan lang ni Yuri. Pasensya na ulit. Ay kami po dapat humingi ng paumanhin sa inyo, tatang. Sagot ni Angel bago pa tinulungan ng kawawang matanda sa mga nagkalat na bote at dyaryo sa gilid ng kalsada. Ano? Singhal ni Yuri na hindi na nila kinibo. Ano ba yung ginagawa mo, Angel? Hindi ka ba nandidiri? Pumupulot ka ng basura?
Tama siya, Iha. Ani ng matanda. Bago pinigilan si Angel na pumulot ng mga boteng gumulong sa gilid. Ako nang bahala dito. Mukhang may mga klase pa kayo, oh. Pasensya na ulit sa nangyari, Iha, ha? Hindi niyo naman po kailangang humingi ng tawa dahil may kasalanan din naman kami. Muling sumagot si Angel at hindi na nagpapigil sa ninais niyang pagtulong sa matanda. Nanatili lang ang mata ni Georgina sa diaryong aksidente niyang naapakan sa daan. Pinagmasdan nito ang nakasulat sa headline ng balita at halos magdilim ang paningin niya nang mabasa niyan ito ng buo. Touchitopia Industrial Clothing. Patuloy na iniimbestigahan sa kamera dahil sa reklamo ng ilang investor. Hindi ko alam na nasa headline pala ng balita ang kumpanya ninyo. Saad ni Yuri na alam niyang binabasa na rin ang diaryong hawak niya. Paano ba yan? Mukhang malulugi rin ang kumpanya niyo sa hinaharap pa. Sa halip na sagutin ng mga pasaring ni Yuri, ay mabilis niyang pinulot ang diaryong nasa paligid at hindi na nagdalawang isip na punitin ang lahat ng yon. Pumalahaw sa katatawa si Yuri, habang ang matanda at si Angel naman ay nagulat sa ginawa ni Georgina. Bakit mo naman sinira, Georgina? Reklamo ni Angel bago pinigilan ng kaibigan sa ginagawa nito. Sinira mong tanda ni Lolo, oh. Sinisira niyang pamilya ko. Sigaw ni Georgina sa kanya na ikinatigil nito. Mabilis siyang naglakad patungo sa matanda at hindi na nagdalawang isip na ihagis sa kawawang matanda ang mga diaryong pinunit na to. Alam mo ba kung bakit naghihirap ka sa buhay mo? Hilig mo kasing magkalat ng maling impormasyon. Nanatili lang nang nakatitig sa kanyang matanda habang patuloy lang siya sa panlalait dito. Nakakaawa kang matanda ka. Malapit ka nang kuhanin ng lupa pero ganyan pa rin ang inaasal mo. Lumapit si Angel sa direksyon niya at sinubukan nitong pakalmahin. Ano bang nangyayari sa iyo, Georgina? Hindi ito sumagot at bagkos ay nanatili lamang ang madilim nitong titig sa kawawang matanda. Kaya nagagalit ang mama mo dahil nasa diaryo na naman ang mga magulang niya. Natatawa ang sabat ni Yuri, sabay bigay ng diaryo kay Angel na tinanggap naman ito. It looks like sa mga susunod na taon, baka makita na lang natin siyang nagdidildil ng asin ng mga magulang niya. Matalim na lumingon si Georgina sa kaibigan na ikinatawa lang nito. Hindi kailanman mangyayari ang bagay na yon. Sagot ni Georgina kay Yuri bago nito hinablot ang diaryo at padabog na naglakad palayo. Of course not! Saad agad ng mami niya nang sinubukan niya itong kumprontahin tungkol sa diaryong ibinigay niya. Alam mo naman sa business world, anak, nagkalat ang mga competitors natin sa negosyo. Kaya gumagawa sila ng paraan para mapabagsak ang pamilya natin. Don't worry dahil malabong mangyaring sinasabi mo. Aaminin niyang nakaramdam siya ng kapayapaan nang marinig niyang sinabi nito. Nang kinagabihan din iyon ay tinawagan niya si Yuri upang ipaliwanag ang tungkol sa nangyari kanina. Bakit ka nga ba kasi nagpapaapekto sa mga nakita mo sa diaryo kanina? Tanong nito na ikinahinga naman ng malalim. Don't tell me na aapektuhan ka sa nakita mo sa balita. Hindi sumagot si Georgina kaya naman pumalahaw sa kakatawa si Yuri sa kabilang linya. Georgina. Bakit pakiramdam ko na hindi na ikaw yung Georgina ang nakilala ko? Muli niyang tanong sa kabilang linya. Parang kailan lang ay hindi ka nagpapaapekto sa mga sinasabi ng iba, sa mga balitang naririnig mo. Pagkatapos ngayon ay ganyan ang inaasal mo? Huminga siya ng malalim at hindi na muling kumibo. Don't tell me totoo ang nakita mo sa diaryo kanina. Hindi siya kumibo dahil maging siya ay hindi kumbinsido sa paliwanag ng nanay niya kanina. Silence means true, dagdag ni Yuri bago muling tumawa. Kung totoo man ang balitang yon,
May tendency talaga na itakwil kita. Ayokong madungisan ang pangalan ko ng dahil lang sa pangalan mo, Georgina. Tandaan mo ang dahilan kung bakit magkaibigan pa rin tayo hanggang ngayon. Alam ko. Singhal niya na matunog nitong ikinangisi. Hindi ko alam at wala akong pakialam sa mga nangyayari. Yan! Sambit ng kaibigan niya sa kabilang linya bago humalakak. Yan ang Georgina ang kilala ko. Ewan ko, masyado lang siguro ako nag-overreact sa nakita ko kaya nagawa ko mga bagay na yan. That's good then, sagot ni Yuri. Hindi nakatulog si Georgina sa gabing iyon. Kaya naman panay ang insultong natatanggap niya kay Yuri nang mapansin ito ang itsura ng kaibigan. Si Georgina ang pinakamaganda sa kanilang tatlo. At isa ito sa mga bagay na ikinakainggit ni Yuri sa kanya. Kahit na wala na siya sa campus at hindi na siya nagpakita pa roon, hindi pa rin magkamayaw ang mga estudyante roon na banggitin ang pangalan niya kahit na hindi na nila ito nakita pa. Bakit ba kasi nag-aaral pa kayo? Reklamo ni Georgina nang nagkaroon ng time ang mga kaibigan niya na makipag-bonding sa kanya. Ang mga katulad nating binuhay sa karangyaan, hindi na dapat nag-aaral pa. Even if gusto kong huminto, wala rin naman ako magagawa kung hindi ang sumunod sa parents ko. Reklamo ni Yuri bago sumandal sa upuan niya. Kahit napatapon ang ugali ko tulad mo, may takot pa rin naman ako sa parents ko kahit na papaano. Ayoko rin namang magkaroon ng problema sa future ko, no? Lumingon si Georgina kay Angel upang hingin ang sagot nito. Nagkibit lang ito ng balikat sa kanya. Kailangan ko ng diploma. Sagot ni Angel na lihim niyang inirapan. Sa ating tatlo, panimulang muli ni Yuri bago ngumisi kay Georgina. Ikaw lang yata ang walang pangarap at pakialam sa future mo. Bakit pa ba ako magpapakahirap sa pag-aaral? Kung nandyan naman ang mga parents ko at ang kayamanan namin. Sagot niya na ikinangisi ni Yuri at dismayado namang inilingan ni Angel. Huwag kang masyadong magpakakampante, Georgina. Sabat ni Angel, dahilan upang lumingon ang dalawa sa kanya. Bilog ang mundo. Minsan ay nasa tuktok ka, pero madalas ay nasa ilalim ka. Well, hindi applicable sa akin ang kasabihan na yan, Angel. Sagot niya bago ngumisi at humalukip-kip. Kahit na hindi ako mag-aral at magtrabaho, kaya kong buhayin ng parents ko. Kahit na hindi ako magpakahirap sa buhay, hindi kailanman mauubos ang pera ng pamilya ko. Napapalakpak si Yuri sa sinagot niya. Kaya naman walang nagawa si Angel kung hindi ang dismayadong inilingan ng dalawa. That's my girl, tili ni Yuri, sabay palakpak sa palpak na kataga ni Georgina. Ngumisi ito sa kanya. Kahit na may issue ng pamilya nila, go pa rin. Muli nitong dagdag na ikinatikom na lang ng dalawa pa niyang kaibigan. Naging busy ang mga kaibigan niya sa pag-aaral. Habang wala namang nagawa si Georgina kung hindi ang sayangin ng oras sa pagpapakasarap. Paulit-ulit nitong binili lahat ng luxurious bag na nagugustuhan niya. At kapag naman nagsawa na siya sa mga iyon, ay itatapon niya lang ito sa basurahan, na para bang hindi naghirap ang parents niya sa pagtatrabaho para lang sa bag na yon. Kanina pa ako nandito, nasaan na ba kayong dalawa? Bulyo ni Georgina sa kabilang linya, na inirapan lang ni Angel. Hindi ako makakapunta, iha. Sarkastiko nitong sagot, bago umiling at tuluyang pinutol ang kabilang linya. Pakiramdam ko ang sama-sama ko na sa ginawa ko. Huwag kang mag-alala dahil mas masama pa rin si Georgina. Sagot ni Yuri bago sila muling sumisid sa pool sa bahay ni Angel. Walang ideya si Georgina na tuluyan na siyang tinalikuran ng dalawang kaibigan. Alam na kasi nila ang tungkol sa unti-unting pagbagsak ng negosyo ng pamilya ni Georgina at ayaw naman nilang maipit pag nagkataon.
Kaya naman mas minabuti na lang nilang umiwas dito. Mga bisit. Singhal ni Georgina. Sa pangalawang pagkakataon ay muli na namang pinatay ni Angel ang tawag. Hindi naman sinasagot ni Yuri lahat ng text na ipinadala niya, kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ang pagbagsak na ilalapag ang cellphone niya sa mesa. Waiter! Muli niyang tinawag ang waiter na kumuha ng order niya magmula pa kanina. Nasaan na yung kape ko? Pamilyar sa kanya ang waiter na nasa harapan niya ngayon. Hindi niya alam kung saan niya ito nakilala. Ang alam niya lang ay nag-cruise ng landas na lang dalawa. Hindi niya lang maalala kung saan at kung kailan. Pasensya na po, ma'am. Pasensya? Natatawa niyang singhal. Hindi ba't nagkasundo na tayong dalawa na ipe-prepare mo yon within a minute? Anong nangyari sa sinabi mo kanina? Hindi niyo po kasi naiintindihan, ma'am. Marami po kasing customer ngayon at dalawa lang po naka-assign sa counter. Magalang nitong sagot na muli niya ikinasinghal. Hindi mo rin yata naiintindihan ang tanong ko. Natatawa niyang reklamo bago muling sumeryoso. Ang sabi ko, nasan ang kape ko? Hindi ba't nagkasundo tayo? Actually, pinagbigyan na kita kanina. And you said 2 minutes lang. May 5 minutes lang nakalipas oh. Pero hanggang ngayon wala pa rin ang order ko. Wala nang pakialam si Georgina kahit na pagbubulungan na sila ng mga customers sa loob ng cafe. For table 3, tawag ng kahera sa counter na ikinalingon nila. Cappuccino for table 3. Nang kumalma naman yung isa dyan. Nandiyan na po, ma'am. Paumanhin muli ng waiter sa kanya bago dumiretso sa counter upang kuhanin ang order ni Georgina. Naku, kung ako yon, ibubuhos ko sa mukha niya yan. Suwestyon ng kahera nang lumapit si Martin sa kanya. Masyadong atat eh, natatai lang. Baka may menstruation lang. Ngiti ni Martin sa kanya bago kinuha ang cappuccino at ibinigay kay Georgina. Here's your coffee, ma'am. Ano to? Kunot noong tanong ni Georgina, sabay lahad ng kamay sa kapeng ibinigay ni Martin. Order niyo po, ma'am. Sabi ko, espresso, hindi cappuccino. Singhal niya kay Martin. Rinig ni Martin ang pagtawag ng kahera sa kanya na nilingon niya. Martin, maling na ibigay ko sa'yo. Natataranta nitong bulong na ikinahinga na lang ng malalim ni Martin. Andito yung order niya oh. Sorry ma'am, nagkamali ako nang naibigay sa'yo. Paumanhin niya bago kinuha ang tasa at sinubukan siyang talikuran. Sandali lang. Pigil nito sa kanya na muli niyang ikinahinga ng malalim bago lumingon sa supladang babae. Sinabi ko ba sa'yo na talikuran ako? Bastos ka rin ah. Kukuhanin ko lang pong order mo. Pumayag ba ako? Sagot ni Georgina na mabilis niyang inilingan. Simpleng espresso lang ang order ko. Pagkatapos ay bibigyan mo lang ako nito? Nagkamali nga po ako nang naibigay sa'yo, ma'am. So, kasalanan ko pa ngayon. Wala po akong sinabi. You know what? Sambit ni Georgina bago kinuha sa kamay ni Martin ang tasa ng cappuccino at binuhos iyon sa puti niyang uniforme. Sa'yo na yan, dahil mukhang inaanto ka pa. Medyo mainit ang cappuccino ibinigay ni Martin sa kanya, kaya naman bahagya pa itong napataron sa gulat nang isinaboy ni Georgina sa kanyang kape. Pasensya na po. Nahihirapang saad ni Martin habang pinapaypayan ng dibdib na nabasa ng kape. Pasensya? Mababalik ba ng pasensya mo ang oras ko? Galit na tanong ni Georgina bago lumingon sa kaherang paparating. Gusto ko makausap ang manager niyo. Baka po pwede po nating pag-usapan ng lahat? Tanong ni Martin na sininghalan niya lang. Nakakaintindi ka ba o nag-aaral ka ba talaga? Sagot ni Georgina na ikinahinga na lang ng malalim ni Martin.
Gusto kong makausap ang manager niyong dalawa. Alam mo sa ating tatlo, ikaw ang walang pinag-aralan dito. Sagot ng kahera sa kanya na ikinairap niya. Anong sabi mo? Ang sabi ko, ikaw ang mukhang walang pinag-aralan dito base sa pakikitungo mo sa ibang tao. Muli nitong ulit na ikinangisi ni Georgina. Masama na ngang ugali mo. Masama pa yung pandinig mo. Hindi kita kinakausap. Reklamo ni Georgina bago lumingon kay Martin. Nasaan ang manager niyo? Gusto ko siyang makausap at nang mapatanggal ko na kayong dalawa. Sino ka ba sa akala mo? Natatawang panunuya ng kahera. Dahilan upang hawakan na siya ni Martin sa balikat upang pakalmahin. Oo, mayaman ka. Pero never mo mabibili ang pagkatao namin ng yaman mo. Ang dami mong satsat. Umalis ka na nga rito. Gigil na reklamo ni Georgina. Muntik na silang magpang-abot. Ngunit mabuti na lang at mabilis nang pumagitna sa kanilang dalawang manager ng cafe. Walang nagawa ang kahera kung hindi ang itikom ang bibig habang si Georgina naman ay patuloy sa pagrereklamo sa harap ng manager. Pangit na ang ambience ng coffee shop nyo. Mabagal din ang kilos ng crew. Pati ba naman sa preparation ng food ay pabaya kayo? Patuloy niyang reklamo. Ako na pong humihingi ng pasensya, ma'am. Saad ng manager na ikinairap niya sa inis. Dapat lang na humingi ka ng pasensya dahil tatanga-tanga kang kumilatis ng crew na ini-hire mo. Pasensya na po ulit. Aniya bago lumingon kay Martin. Working student po kasi si Martin at first day niya lang dito sa work. Siguro nahihirapan pa po siya. Ah, kaya pala. Tango ni Georgina sabay lingon kay Martin. So, working student ka pala? Anong course mo ngayon? Medicine. Hindi ka pa man nakakapagtapos ng pag-aaral mo pero failure ka na. Muling dagdag ni Georgina na ikinayuko na lang ni Martin sa kahihiyan. Alam mo base sa itsura mo, mukhang hindi ka pa makakapagtapos ng pag-aaral. Bakit ba ang sama ng pakikitungo mo sa amin? Muling sabat ng kahera na ikinangiti ni Georgina. Hindi ba't sa ating dalawa ikaw dapat na makisama dahil ikaw ang may kailangan sa amin? For your information, kami ang dahilan kung bakit may trabaho kayo. So basically, kayo ang dapat na magpasalamat sa akin. Sagot nito na inismira ng kahera. Diyan na nga kayo, ang babaho nyo. Tuluyan ang naglakad palabas ng cafe si Georgina nang hindi nagbabayad sa 500 bill na halaga na tinapon niyang kape. Walang nagawa si Martin kung hindi ang bumuntong hininga dahil alam niyang sa payslip niya mababawas ang kape na tinapon ng i-considerate niya na customer. Pagpasensyahan niyo na. Baling ng manager sa kanilang dalawa bago ngumiti. Mayaman kaya ganun ang ugali. Huwag kang mag-alala, Martin, dahil hindi kita tatanggalin sa trabaho mo. Kumilos kang professional, kaya naman napabilib mo ako sa inakto mo. Ngumiti si Martin sa kanya bago lumingon sa babaeng katabi niya na panay pa rin ang pagbulong. Di na rin ako magtataka kung sakali mang karmahin yan sa hinaharap. Aniya bago lumingon kay Martin at pabirong kinurot ang bewang nito. Isa ka pa. Nandito ka na rin lang naman. Sana ibinida mo na sa kanya yung course mo. Baka nga magulat pa yan kapag nalaman niyang future doctor ang binabangga niya. Muli pang biro nito ang nanginitian lang ni Martin. Mabilis na lumipas ang panahon. Ipinagpatuloy ni Martin ang kurso niya hanggang sa magtagumpay ito sa buhay. Sa kabilang banda naman ay ikinasal si Georgina sa isang mayamang negosyante. Nagkaroon din siya ng isang anak na babae. Dito niya binuhos lahat ng pagmamahal na meron siya. Tulad nga ng sinabi ng kaibigan niya noon, bilog ang mundo. Sa pagtagal ng panahon, mas lalo lamang bumagsak ang kumpanya ng pamilya niya at ng asawa niya. Nakulong ang pareho niyang magulang sa investment scam
at sa patong-patong na reklamong isinampa sa mga investors ng kumpanya nila noon. Napatunayan sa korte na guilty sa estafa ang mga magulang niya. Kaya naman sa kulungan na rin ito binawian ng buhay. Upang makabayad sa lahat ng utang na iniwan ng mga magulang niya, wala siyang nagawa kung hindi ang ibenta lahat ng bagay na pagmamay-ari niya. Maging ang mga bahay at lupang naipundar ng mga magulang niya dati ay isa-isang naglaho. "Tapos na tayo!" Sigaw ng asawa niya bago iniwan si Georgina na nakaluhod sa sahig habang paulit-ulit na humahagulgol. Ang buong akala niya ay pakikipaghiwalay lang ang gusto ng asawa niya. Ngunit mukhang nagkamali siya sa inaakala niya nang mapagtanto niyang ninakawan din siya nito at nilimas lahat ng pinagbentahan niya ng mga alahas at binenta at sinanla niya. "Magiging okay lang ang lahat, Mommy," bulong ng anak niya bago siya nito niyakap. Mas lalo lamang naging mabigat sa kanya ang lahat ng isinugod sa ospital ang kaisa-isa niyang anak. Lumabas sa test na may butas ito sa puso at kinakailangang operahan para madugtungan ang buhay nito. "Parang awa niyo na, tita," pakiusap niya kay Antoinette bago lumuhod sa harap nito ng may luha sa gilid ng mata. "Wala na akong ibang malalapitan kung hindi kayo lang." "Sinasabi ko na nga ba?" Anito na ikinapikit niya bago muling yumuko sa posisyon niya. "Babalik ka rin sa akin at luluhod ka tulad ng ginawa ko sa'yo dati." "Sorry. Pasensya na po sa nagawa ko, tita." Huminga lang ng malalim si Antoinette bago siya hinawakan sa braso at sapilitang hinila upang tumayo. "Sobrang bait ng anak ko, na kahit pinagdamutan mo siya ng mga bagay na meron ka noon, nagawa niya pa ring ibilin sa akin na huwag magtanim ng galit sa'yo." Aniya na mas lalo niyang ikinaluha. "Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, Iha. Dahil matagal na kitang napatawad. Pero hindi ko kayang gawin ang gusto mong mangyari. Tulad mo, gipit din ang pamilya ko ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Dahil sa oras na magkaroon ako ng pera, tutulungan kita." Nang dahil sa nangyari sa pamilya ni Georgina, tuluyan na rin siyang tinalikuran ng mga kaibigan niya. May bahid ng tuwa ang mukha ni Yuri nang lumuhod si Georgina sa harapan niya at paulit-ulit na humingi ng tulong para sa anak niya. "Hindi kita mapagbibigyan, Georgina." Natutuwa nitong sambit sa nangyari sa kanya. "Hindi kita kayang pautangin dahil ayoko rin namang magbigay sa'yo. At saka hindi ko na sigurado kung mababayaran mo ba ako kapag pinautang pa kita." Sinubukan niya maghanap ng trabaho. Ngunit ni isa ay walang tumatanggap sa kanya dahil sa kawalan niya ng edukasyon. Minsan ay tinataboy pa siya ng ilang employer palabas ng opisina nito dahil sa paulit-ulit nitong pamimilit na tanggapin siya sa posisyong inaplayan niya. "Gawin niyo po ang lahat ng makakaya ninyo," pakiusap ni Georgina sa doktor na nakausap niya bago lumuha sa mga paa nito. "Iligtas niyo po ang anak ko. Siya na lang ang kaisa-isang bagay na meron ako. Mamamatay ako kapag nawala pa siya sa akin." "Huwag kayong mag-alala, Mrs." Sagot ng doktor sa kanya bago ngumiti. "May awa ang Diyos." Buong buhay niya never siyang tumawag at nanalangin sa Panginoon. Hindi kasi siya naniniwala dito. Ang buong akala niya, kapag may pera ka, ay hawak mo ng lahat ng bagay na nasa paligid mo. Tila ba mas lalo lamang bumagsak ang mga balikat niya nang dahil sa karmang inabot niya. Ito na bang kabayaran sa lahat ng kasamaang ginawa niya dati? Tulala siya nang tinawag siya ng nurse na nakausap niya kanina. Nakangiti ito nang magsalubong ang mata nilang dalawa. Mukhang may magandang balita nais na ibahagi sa kanya. "Ligtas na po ang anak niyo, ma'am." Aniya na lubos na ipinapasalamat ni Georgina bago nagtungo sa information desk at bago pumirma sa form na inabot nito sa kanya. Sabi nila, walang taong malinis sa mata ng Panginoon.
May nagkakamali at paulit-ulit na nadadapa. Lahat naman ng tao ay may karapatang magbago, di ba ma'am? Oo, tama ka. Nakangiti siyang tumango sa nurse bago niya naramdaman ang panunubig ng mata niya nang makita ang bill ng operasyon ng anak. Bakit ganito ang bill ng operasyon ng anak ko? Tanong nito. Bakit 500 lang nakasulat dito? Ngumiti ang nurse sa kanya bago bumulong. Sagot na po ni Dr. Martin ang lahat ng ginastos sa operasyon ng anak mo, Mrs. Natulala siya sa sinabi nito. Actually, kanina niya pa po kayo hinihintay sa opisina niya. Gusto niyang magpakilala sa inyo ng personal. Nagpunta si Georgina sa opisina ng Dr. Martin tulad ng sinabi ng nurse. Isang katok ang iginawad nito sa opisina niya bago siya pumasok sa loob. Noong una ay hindi niya agad namukhaan ng doktor. Pero sa tuwing tumatagal ang segundo na tumatagal ang titig niya dito, doon lang rumihistro ang gulat sa mukha niya. Ang lalaking tumulong sa matandang sinigawan niya dati sa loob ng pabrika. At ang waiter na pinahiya niya sa coffee shop noon ay ang doktor na nagligtas at sumagot sa gastusin sa operasyon ng anak niya ngayon. Pasasalamat at pagkapahiyang nararamdaman niya nang ngumiti ang doktor sa kanya at inilahad nito ang upuan sa harap ng mesa niya. Walang nagawa si Georgina kung hindi ang lumuha sa harap ni Dr. Martin nang nagsimula itong magpakilala sa kanya. Nakangiti naman siyang sinulyapan ni Dr. Martin bago tumayo sa upuan niya upang gawaran ng yakap ang babaeng nasa harap niya. Bakit? Tanong niya na ikinangiti nito. Bakit sa dinami-rami ng naging kasalanan ko sa'yo, nakuha mo pa rin kaming tulungan ng anak ko? Lahat ng tao ay may karapatang magbago, Georgina. Alam ko na naging biktima ka lang ng pang-aabuso. Kaya ganon ang inakto mo noon. At alam kong may kabutihan ka sa puso mo. At nakikita ko ito ngayon sa'yo. Sagot niya na muling ikinaluha. Huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita. Tutulungan ko kayong dalawa ng anak mo. Tulad ng ipinangako ni Dr. Martin, tinulungan niya ang dalawang makaahon sa buhay. Binigyan niya ng trabaho si Georgina sa ospital na mabilis at taos-puso niyang tinanggap. Palagi niya nakakasalubong ang nurse na tumulong sa kanya. Madalas siya nitong ngitian, kaya naman hindi niya mapigilang makaramdam ng pananaba ng puso. Hindi kalaunan ay tuluyan ang nahulog ang loob nila sa isa't isa ni Martin. Si Dr. Martin ang nagturo sa kanya na muling tumayo mula sa pagkakadapa. Siya rin ang nagturo kay Georgina na magbago para sa ikabubuti ng lahat. Nang dahil kay Dr. Martin, natutunan ni Georgina ang pinakamahalagang leksyon na kailangan niya sa buhay. At iyon ay maging malakas sa lahat ng problemang pinagdaraanan mo. At maging mapagkumbaba sa lahat ng bagay. Kahit na gaano man karami ang kayamanang meron ka. Mali siya ng mga taong pinagkatiwalaan. At mas lalong mali siya sa mga taong inagrabyado niya noon. Kitang-kita ni Dr. Martin ang pagsisisi sa mukha ng asawa niya. Kaya naman nangingiti niya itong niyakap. Anong nagpapagulo sa isip ng misis ko? Masuyo niyang tanong, dahilan upang umuso si Georgina at pabiru siyang kinurot sa tagiliran na ikinangawi niya. Wala, may iniisip lang ako. Sagot niya. Lumingon si Dr. Martin sa kanya at agad na nangunot ang noo, lalo na nang makita niyang seryoso ang asawa niya sa iniisip. Anong iniisip mo kung ganon? Kung panimula niya sa misis, lalong ikinanot ng noo nito. Kung ano na nga bang nangyari sa kaherang kasama mo noon sa cafe? Gusto kong personal na humingi ng tawad sa kanya. Hindi mo na kailangan, Georgina. Sagot ni Martin sa kanya bago sumandal sa headboard ng kama. Lumingon si Georgina sa kanya nang nakataas ang kilay. Matagal ka na niyang pinatawad. Tulad ko. Paano mo naman nasabi, Martin?
Matunog na ngumisi si Martin sa kanya bago niyakap ang bewang niya at isiniksik ang ulo nito sa balikat. Mabait ba yung nurse na humarap sa'yo nang inoperahan si Genevieve? Tanong niyang malayo sa tinatanong nito. I mean, hindi ka naman niya tinarayan, tama? Hindi naman. Iling ni Georgina. Teka, huwag mong sabihin. Siya. Putol ni Martin na ikinagulat niya. Siya si Karen. Siya ang nurse na umasikaso sa iyo at sa anak natin. Siya rin ang kaherang nakaaway mo noon. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat!